Hindi siya magsawa sa isa lang eh. Kuminsan non-stop. Pero dati, pasalamat pa ako kasi kahit dati pagka may pagsubok, parang kinu-question natin yung Panginoon na, Lord, bakit ako? Bakit kami? Pero this time, nasunod-sunod talaga, grabe, non-stop. Sabi ko na lang, kung papunta po kami nung nangyari po sa kapatid ko, kaya Jenny, sabi ko na lang, Lord, hindi ko alam kung sasabihin ko, hindi ko alam kung paano ba ako manalangin sa iyo itong araw na to. Basta nasa isip ko na lang, iyak na lang ako sa iyo. Tapos yung umiyak po ako, parang sarap lang umiyak talaga na kahit wala ka nang sasabihin, iyak mo lang. Kasi hindi mo na alam talaga kung anong mangyayari. Sa iyak po natin, kahit wala po tayong sasabihin, alam po natin, alam ko rin na God is in control. Ako wala akong control. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Sabi ko, pagkatapos noon, pag inulit-ulit ko, pag binabalikan ko, sabi ko, sa kabila pala ng pagsubok, kahit na gano'n ang pagdadaanan natin, masarap pa rin palang iyak mo lang sa Kanya. As in, iyak mo lang, pagkatapos gagaan yung pakiramdam mo. Kasi kahit man namang gawin mo, anumang plano natin, anuman ang sasabihin pa natin, kung minsan sa salita po natin, nagkakasala po tayo. Kaya mas masarap na iyak mo na lang talaga. Sabi nga ni Benji, ano ba to? Sobra ay yung kumbaga kupa na tayo. Tapos so yun, wala rin ako masabi. Wala akong masabi kasi sa gitna po ng problema, kailangan parang magpigil pa rin po tayo kasi minsan imbis na nandyan si Lord, mapapasukan pa ng iba dahil sa mga sinasabi natin. Sabi ko, Lord, kahit pala pangit yung nangyayari, meron pa rin pong blessing, meron pa rin pong maganda. Hindi ka lang nakapokus dun sa pangit. Kasi po, dati, minsan, hindi ko man sa pinagdudahan yung anak ko, si CJ. Kasi minsan, di ba, iba yung pangangatwira nila kaysa sa atin. Pero doon ko nakita na kahit pala ganon, kahit pa, kasi yung mga bata, hindi mo makitaan, hindi naman lahat yung makitaan na prayerful sila. Akala mo lang pala, pag sinabi ko na, anak, mag-pray kayo, ganito, ganyan, parang wala lang sa kanila, pero hindi pala, meron pa rin iba yung, may nananahanan ng Panginoon sa puso nila. Kasi sabi ni CJ, nung pinanghinaan ako, sabi ni CJ, ma, bakit? Kasi narinig niya ako humahulol habang papunta kami ng ospital. Sabi ko, wala, gusto ko lang iiyak. Doon ko narinig si CJ na, ma, hayaan mo, hindi tayo bababayaan ni Lord. Di yun ang nakikita ko, hindi nakikita ko na, Lord, salamat kasi hindi ka pala nawala sa puso ng mga anak ko. Tapos yung pag pinanginaanak ko, si CJ na yung sabi kasi kami ni CJ magkasama palagi pagka dinadala namin sa ospital si Ate Jenny. Tapos si Ate Jenny din, pagka magulol sa sakit, ang naririnig ko sa kanya, hindi yung prayer niya, kasi yung prayer niya, hindi siya yung naging demanding, yung parang, Lord, pag sumakit, sabi lang, bawasan mo yung sakit. Ganun lang yung prayer niya, hindi siya yung, Lord, tanggalin mo to, yun, pagalin mo ako, hindi. Yung panalangin niya, ganun lang na, Lord, pagka sumasakit yung binti niya, Lord, bawasan mo lang yung sakit. Kaya sabi ko, doon ko nakikita na, Lord, salamat kasi sa kabila po ng pinagdadaanan namin, nariyan po kayo, hindi niyo po kami iniwan. Kaya pinapasalamat ko sa Kanya na hindi man kami kasing lakas niya.
siya po yung nagbibigay sa amin ng kalakasan. Kaya hindi po ako nawawala ng pag-asa na malagpasan din po namin ito. Kaya yung pinapasalamat ko sa Panginoon, hindi po siya lumayo sa